OFW Diaries. Ang kwento ng mga Pinoy sa likod ng pinakamataas na tower sa buong mundo, ang Burj Khalifa sa Dubai. At ang kapalaran ng OFW na si Jakatia Pawa na nakatakda ng bitayin sa Kuwait, himala na nga lang ba ang makapagliligtas sa kanya? Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries. Kamakailan lamang nasungkit ng Dubai ang titulo bilang lugar na may pinakamataas na gusali sa buong mundo. At bahagi ng makasaysayang tagumpay na ito ang ilang kababayan nating OFW. Nitong Enero, ibinunyag sa buong mundo ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Dubai, ang Burj Khalifa. Simbolo ng kapangyarihan at inobasyon, ipinagmamalaki ng Burj Khalifa ang 160 palapag nito. Hinigitan nito ang record ng pinakamataas na gusali sa buong mundo, ang Petronas Towers ng Malaysia at Taipei 101 ng Taiwan. Sa taas na higit 800 metro, ito na ngayon ang tumatayong tallest building in the world. At sa likod ng tagumpay na ito, bahagi ang galing at talento ng ilang Pilipino. Ito si Mary Jane Almaty, Chief Executive Officer ng Geosciences Laboratory, isa sa pinakamalaking laboratorio sa Dubai. Ang kanilang laboratorio ang naniniguro sa kalidad ng mga materyales na gagamitin sa konstruksyon ng ambisyosong proyekto. Yung lahat ng mga roads doon, yung mga ginamit na materials, kami ang nag-test. And then, yung mga ginamit din na structures, like for the steel, kami rin ang nag-test na whether they are fit for the construction or not. Ayon kay Mary Jane, confidential ang information kung gaano katagal at gaano kamahal ang testing nila sa bawat materyales. Ang tiyak, lahat ng mga materyales na pumasa sa kanila, dekalidad. Siya ang simbolo ng the biggest innovation and biggest technology in the whole world. So, very strict talaga ang quality control. 6,000 katao lang ang inanyayahan sa engranding inauguration ceremonies ng Burj Khalifa. At maswerte na napabilang dito si Mary Jane. It's really amazing. Really, and I even cried. My tears fell because we've been in that project for the last 5 years. Nag-ambag din ng kanyang talento sa makasaysayang gusali ang Pinoy na si Rene Montibon, isang electrical engineer. Ang company namin was hired to be a subconsulting or subcontractor for drawing services. Being isang electrical engineer at isang team leader of this group, kami po yung nagsimula ng construction shop drawing. Sina Rene nanggaling ang mga final drawings bago ma-install ang ilang bahagi ng Burj Khalifa tulad ng lighting fixtures. 6 na taon at $1.5 billion daw ang ginugol nila para maitayo ang tallest building in the world. Kwento ni Rene, taglay nito ang pinakamakabagong teknolohiya na hindi pa napapantayan kahit saan sa mundo. Tulad ng lightning arrestor system na dinisenyo mismo ng kumpanya ni Rene na pumuprotekta sa mga gusali oras na tamaan nito ng kidlat. Yung lightning arrestor system ng Burj Khalifa ngayon ay isa sa pinaka-top design or latest innovation na in-apply dito sa buong mundo. Ibinagmamalaki rin ni Rene ang dinisenyo nilang automation system para sa gusali. High-tech kasi ang pagpapaandar sa mga elevator, ilaw at air conditioning ng Burj Khalifa dahil lahat ng ito synchronized. Bagamat record-breaking ang taas ng Burj Khalifa, may ilan ding pagsubok sa pagtayo nito. 3 hanggang 4 na buwan ang kinakailangan para lang linisin ang buong struktura. At dahil napakataas ng mga palapag nito, ang mga inhinyerong tulad ni Rene, kinailangan pang magsuot ng harness. Minsan kasi dito sa Dubai, malakas ang hangin. So, there's a lot of foreign object, construction materials na lumilipad, nahuhulugan ang although there's a safety measure, pero yun talaga ang pinakamahirap. Hindi lang sina Mary Jane at Rene ang mga Pilipinong nag-ambag ng kanilang talino sa proyekto ng Burj Khalifa. Sa downtown Burj Dubai, kung saan matatagpuan ang nasabing gusali, may isang Pinoy na tila gumawa ng imposible. Siya at ang kanyang kumpanya ang naglagay ng lawa sa gitna ng disyerto para paligiran ng tubig ang pinakamataas na gusali sa mundo. Sa
gitna ng disyerto, hindi naging imposibleng magkaroon ng lawa. At sa pinakapusog nito, ang pinakamatayog na gusali sa buong mundo ngayon. Pinalilibutan ng tubig o yung isang man-made lake ang Burj Khalifa sa Dubai. At ilang mga Pinoy ang utak sa likod nito. Ang chemical laboratory ni Mary Jane ang siyang namamahala sa quality control ng materyales sa paggawa ng building. Ang engineering firm naman na kinabibilangan ni Rene ang gumuhit ng mga disenyo para sa gusali. At si Dante Delizo naman, isang structural engineer, ang siyang namamahala sa man-made lake o lake park kung tawagin. Ang water-main pictures, yun po ay ang pagpapadaloy ng tubig sa paligid nito. At of course, yung kung paano ito, saan siya pupunta. Ano ang mga istruktura na kailangan na gawin para hindi po bumigay ang mga tubig. Mahalaga ang papel ng kumpanya na kinabibilangan ni Dante dahil hindi lang sila ang nagtayo ng lawa sa gitna ng disyerto, kundi inasikaso pa nila ang kaligtasan ng mga istruktura na nasasakupan ng lawa. Ang participation namin nga as a structural engineer doon ay yung mga susuporta sa mga strukturang gagamitin ng mga services. Ang services po ay tinatawag yung mga magkukonekta ng mga tubo, magkukonekta ng mga tubig, mga kuryente rin sa ilalim. Unang-una po, kapag hindi po naprotektahan yun, lahat po ng mga ikakabit ng mga electricians, mga computer specialists, mga light specialists, ay masisira po lahat yun. Sa Lake Park, ibinibida ng Burj Khalifa ang isang napakagandang fountain show. Hindi lang kasi sumasabay sa musika ang tubig, kundi napakataas pa ng inaabot nito. Sa kasaysayan ng Dubai, tila hindi na bago ang mga naglalakihang proyekto. Nariyan din ang 7-star hotel na kahugis ng layag ng isang bangka, ang Burj Al Arab. Pero sa lahat ng mga proyektong ito, higit na mas matayog ang Burj Khalifa. Kaya naman para kay Rene, I feel proud and a great achievement. We feel confident at fulfilled sa aming profession kapag nakikita namin ang isang structure na ginawa namin, na nakikita yun sa buong mundo at nagpa-function, and we are very proud of it. para sa mga Pinoy na naging bahagi ng tagumpay na ito, hindi lang ito simbolo ng tatag at kapangyarihan ng bansang Dubai. Tumatayo rin itong patunay na handang makipagsabayan ang galing ng Pinoy maging sa mga pinakamatayog pangarap.